Maayong adlaw mga dear friends. Kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga nagkalain-lain nga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-like, share and subscribe. Daghan kayong salamat. Kini maong istorya sa akong kinabuhi ug gugma, mao ang una ug katapusan na kong i-share sa kahanginan. Usa maggugo ka private person. Og supposed to be, gusto ko nga i-keep lang sa akong kaugalingon ug di nako malimtan nga kaagi. Pero wa gyud nako mapungi nga hinay-hinay na kong nasuwat ang akong istorya, Papa Joe. Gusto na kong i-share sa mga katawhan para sa bisag gamay makuhaan nila og pagtulunan. I hope nga maka-inspire ko sa tanan ug makahatag og encouragement labi na gyud sa mga tawo nga gitawag og PWD o persons with disability like me. Kini nga storya is all about a mother who did all her best nga mahatagan og maayong future ang iyang anak nga PWD. Og story sa usa ka anak nga nagpuyo sa kalibutan nga maulawon ug mubo ra kayo og self-esteem tungod sa iyang kaagi nga napuno sa pagsaway sa ubang tao. Ang akong inahan mao hinungdan nga for almost 2 years nihunong kog paminaw og barangay love story. Kay every time na ko madunggan ang intro pa lang daan sa imong programa, Papa Joe, maglumbaanay na dayon og tuo ang akong mga luha. There were times nga mutry kog tune in sa radyo kada Domingo matag alas 12:30 sa udto. Pero ako lang sa dayon nga pagngon. Pero time heal the wound, Papa Joe. Just a little bit kay after a long time nakakita nagyug kog igong kusog nga maminaw pagbalik. And it surprises me kay wa na ko mag-uol pag-ayo. In fact, nakapahiyom ko og dungan sa akong pagunahuna nga ang kagul-anan di ay dili angay daganan. The more nimo likayan og talikdan, the more hinuon nga gukdon og lisod i-move on. Face and accept the reality, then cherish the happy moments. Ako di ay si Angel, 33 anyos na, nagpuyo ra dinhi sa Cebu province. So wa pa ko ipakataw sa akong inahan, Papa Joe, I would say everything is fine sa ilahang kinabuhi. Ang akong amahan, dunay negosyo nga furniture business, samtang si Mama usa ka maestra. Duna ko'y mga maguwang, mga sisters and brothers nako, and they were all doing fine. Peace, happy, and abundant. But not long after I came into this world. Matud pa sa akong elder sister nga dihang nadiskubrihan sa akong ginikanan nga nagsabak si Mama. At the age of 40, dili dayon sila makatuo kay abi ni Mama nga nagmenopause na siya. Di ko makatuo nga mumabdos pa ko, mabuntis pa dayon ng 40 anyos na, abi magin ako og dili na. Subo pang pung ni Mama ngadto sa akong papa. Parts niyang unahuna, mauwaw pud siya sa mga tao nga bisag tiguwang na siya, ni mabdos lang gihapon. Unya, ipakaon sa man na nato na naana man gyud na. Kisa may magdahom nga magsabak pa ka. Ang atong angay buhaton mao nga ampingan tanang bataa nga imong gisabak. Ug giampo na to nas Ginoo nga wa lang unta nay kakulian. Tubag pa sa kong buutan nga amahan, Papa Joe. Tuig kadto nga 1984, diyang gipakataw ko sa akong inahan.
I was a menopausal baby ug naglisod pagpanganak si mama nako kay lagi 40 years old na siya. Idara na si mama pero nanganak paghihapon. Matud pa sa akong naibawan ang akong elder sister, mao ang nag-atiman nako sa ospital. O siya mismo ang naka-witness ang sobra ra kaayo kadaghan nga muta sa akong mga mata. Murag di na normal, bisan og sigian og kuha, pero after a while, naa na sad dayon. Nabalaka na kaayo ang akong mga ginikanan, labi na si mama. Dok, ngano man niyang mata sa akong baby? Di man mahutdan og muta. Okay ra ba ni Dok? Mabalakon pa nga pangutana ni mama sa mga doktor nga nitubag ra sab sa obserbahan na lang sa kuno. During that time, kay it's too early to confirm sa akong sitwasyon, sa akong mga mata. Kay doon na pa kuno ko'y mga test nga pagahimuon sa umaabot nga mga adlaw. Ug tuod man, Papa Joe, pag-abot sa resulta sa mga series of tests, nahibaw-an nga depektado gyud ang akong mga mata. Sa tibuok na kong pagkabata, gikan pagkagamay. Infant pa lang ko, hantod nga nahimo kong toddler. Usa na di ay sa daily routine sa akong inahan ang paglimpyo sa akong mga mata, nga di gyud mahutdan og hugaw. Kay kung malimpyuhan ang akong mga mata, matagaan man kog kahayag. Pero bisan pa sa tanang gibuhat nga effort ni mama, nidako ko nga usa ka nearsighted person. Crossed-eyed or sa Binisaya pa, libat ko, Papa Joe. My mother did all her best nga masave ko ug magpuyo nga normal, bisan na lang nga eye specialist ni duol for check-up, pero pasi sa ingon sa mga doktor. Kung maoperahan man daw ko, wala gihapoy assurance nga makakita ko og tarong kay inborn daw. Yes, naay eyeglasses, pero 5% lang, Papa Joe, ang natabang ani. So they advised me to use magnifying glasses, which is dili kaayo nako magamit kay mauwaw ko nga mogamit ni ini. Bullying, experience ko na tanan, Papa Joe. Feeling nako I don't belong to this world, nga lahi ko, ug naay mututok nako, makig-eye contact nako, muduko na lang ko. Kay for sure, ilar akong katawan. I am the youngest di ay, Papa Joe, na ako'y unom ka siblings nga puro man mga normal. Pinangga kaayo ko sa akong parents, spoiled or well provided ko nila, labi na sa foods and toys. Mao nga medyo dako ko og timbang nga pagkabata. Feeling na ako kay bugtong akong parents lang ang nakadawat nako, most especially ang akong inahan. Ang akong inahan mo'y akong kauban sa akong journey, Papa Joe. Estudyante ko sa elementary, medyo makaya pa nako ang bullying atong mga higayuna. Kay naamang ko nagtungha sa usa ka public school. Din nagtudlo ang akong inahan nga usa ka maestra. First day of class, iya jud kong ihatud sa among classroom. Din andam na ang chair sa front nga akong lingkuran. Ug naay special treatment gikan sa akong maestra. Kay lagi, co-teacher man sa akong inahan. Dili pod lalim ang life, Papa Joe, kay tungod niya na. Ilang gipa-feel nako nga special ko. Nga di ko pariya sa ubang bata nga normal. Wa na nako masuwayi ang makigduwa og ubang bata during our vacant time. Walay bata nga makig-close friend nako except sa mga estudyante ni mama nga iyahang suguon nga makigduwa nako inside her classroom. Wala ko gi-expose ni mama ang mga duwa sa gawas, Papa Joe. Kay basin ra pod og madagma pa hinuon ko nga di man ko makaklaro. I am a spoiled child, Papa Joe. By my mother, ug pwede pa lang niya mahatag ang tanan kanako, iya na sigurong gibuhat. Mao nga chubby jud ko nga pagkabata, as in tambok ko nga bata, Papa Joe, ug mubo og height. Tungod ani dili lang kay cross-eyed ang ilang saway nako. Ang uban, ingnon ko nila nga abnormal or mentally retarded. Hinoon, na ako'y mga friends sa akong mga silingan apan muuli na gani ko sa balay nga maghilak, Papa Joe, to the rescue dayon ng akong inahan. As usual,
Iyang kasab-an ang maong mga bata nga nanungog ug nagbugal-bugal kanako. Ingon sila, Papa Joe, high school life is one of the most exciting moments sa student life. Kay dinhi, makabuild daw ta og true friendship. Pero para nako, mao ni ang pinaka-worst experience sa akong kinabuhi. Actually, Papa Joe, na gyud unta ko sa akong plano ang eskwela pa og high school. Og bisan pa og elementary nako, pila na kabutang o buntag ang magsigi og ama mga kumama para lang nga mulihok nako aron mo adto sa eskwelahan. Nak Angel, bangon na diha nak. Ato na tag-school. Pag-am pa sa akong mama nako, dungan sa iyang pagsigig hapyod sa akong buhok sa akong ulo. Dili na lagi ko mo eskwela, ma. Wa man gyapon ko'y gamit. Di ba, wa may gamit akong pag-eskwela, bugal-bugalan ra ko didto. Katawaan ko niya, biyay-biyayon. Dili lang ko sa ato, ma. Hilak pa na kong hangyo sa akong inahan. Ganahan day ka nga mag-uol si mama nimo. Kundi ka mo eskwela, mag-uol kay ko. Sige nanak, please mo anto na tag-school ha. Naabitaw ko, way makapanghilabot nimo. Matod pa niya nako, mao nga mapugos na lang pug ko. Kaya di ko gusto nga mag-uol siya. Tuod man, pag elementarya nako, Papa Joe, wa kayo o makabasta-basta nako og BI-BI nako. Kay mahadlok man sila ni mama. Kay kasabaan man gyud sila dayon. Ultimo ang ako mga maestra sa una. Hangyoon ra gani ni mama nga papasaron lang ko bisan og daghan kong absent og cutting classes. Kay basta makalugar ko, musibat man gyud ko sa classroom og magtago-tago kanang way makakita nako nga bata. Usa ka adlaw niya na samtang ni cutting classes ko og nitago ko sa likod sa dakong kahoy, luyo sa mong eskwelahan. Doon ako'y nadunggan nga mga kasikas nga murabag mga laka nga nagpadung diri kanako. Akong gitan-aw, pero dili man ako maaninag kay lagi. Di man ko makaklaro, labi na gyud og distansya. Bugtong makita lang nako ang usa ka silhouette sa usa ka batang lalaki. Grade 6 lang ko niadtong panahon na, Papa Joe. Graduating ko ug wa gyud ko'y gana nga mo eskwela. Nagkaduol lang yun sa ako ang gitaguan ang batang lalaki. Mao nga niduko ko, Papa Joe, o gisampungan nako ang duha o sa akong duha kapad ang ako ang mga dunggan. Di ko gusto nga makadungog og laing sakit nga pong nga bugal-bugal og katawa sa akong itsura. Gusto po dunta ko nga mudagan palayo pero basin og matumba lang ko. Unsa pa unya may tabo nako. Ang sunod nga pangitabo, mao nga na-feel nako nga dunay hinay-hinay nga nigunit sa akong mga kamot nga nagtabon paghihapon sa akong dunggan. Relax lang. Dili man ko mangunsa nimo. Nagunsa man ka diri, Angel. Pangutana pa niya nako. Na-shock jud ko kay nakaila siya sa akong pangan. Wa ko mutubag sa iyang pangutana. Kadaghan ako nakasuway nga kunuhay makigamigon nako nga bata. Makikistorya pero mukalitlag tunga ang uban nga mga kauban niini og kataw-an dayon ko nila. Ako diay si James, grade 6 pug ko, pareho ta, pero lahi tag section. Pailaila pa niya nako, Papa Joe. Moto nga niyanghag ko og gitutukan nako siya bisan og hanap ang akong pananaw. Guwapuhon siya nga pagkabata. Ug sa naong palangdaan niya buutan na siya tan-awon. Dali-dali ko nga nitindog para makapalayo na didto. Labi na kang James. Wa ko masayod ug unsa gyud motibo niya. Hibuong ko nga nung maayo ka siya nako. For the first time, dunay nakigistorya nako og tarong. Pero sa akong pagdali-dali, na out of balance ko og natakilpo na hinuong ko. Nalupog ko sa yuta pero dali nga nitabang si James nako. Tanawa, natumba na nung ka. Giingnan ganiti ka nga di man unta ko mangunsa nimo, nadagba na noong ka. Bi, unsa may sakit nimo ha? Sakit imong batiis? Mabalakon pa nga pangutanan niya kanako. I can feel his sincerity, man good Papa Joe. Nagsige hilot sa kong tambok nga batiis. Ugwa nagyud ko niya biyai hangtod nga na okay na ko nga makabarog pagbalik. Hiya pa kong gialalayan nga makalakaw hangtod nga niabot mi sa tubangan sa among school building. Nagunit si James akong abaga og bukton niya itong mga higayuna.
Samtang padayon mi nga naglakaw, diyang kalit lang nga doon nami nadungog nga syagit sa laing mga bata. Hoy James! Nganong imo man ang gigunitan ng nimong libat nga tambok kikoy? Naibog ka anak niya no? Maogyod ni ang ako nadunggan sa palibot, Papa Joe. Dungan sa mga talidhay sa mga bata. Gustong muto ang ako mga luha pero ako lang gipugngan. Bisan og sakit kaayo sa akong dughan. Tungod kay nabuhian naman ko ni James na ningkamot ko o nilakaw ko palayo, Papa Joe, ug way lingi-lingi. Pagkakita ni mama nako nga guba kaayo nga akong naong nabalakan na sab siya. O anak, ano ingana naman po ng itsura nimo? Doon na po yung hilabot nimo. Sulti ko kinsabi, kaya ako tuon. Pero namalibad na lang ko, Papa Joe. Wala maoy, okay raman ko. Matod ko pa. Wa na ko musumbong kang mama kay ang kuno nako bisan pag akong sa akong nadangatan nga pagbugal-bugal sa mga bata nako. Doon na po'y maayong nahitabo. Nakailan nako si James, ang unang tao nga nitagad nako maayo. Nakasmile pa ko sa akong kagalingon ug nang hinaot nga unta, muduol pa siya pagbalik nako para ako siyang makita. Di magug ko makaklaro og layo. Hoping ko nga ugma iya kong duulon, Papa Joe. Pero pagkaugma, walay James nga nitunga sa akong atubangan. Hangtod sa sunod nga mga adlaw, nagpaabot ko, nagampo ngunta, makita nako pag-usab o makikistorya man lang siya nako pag-usab. Pero wa gyud mahitabo. Ako rasab ang nitubag sa akong mga pangutana. Kinsa raman pug ko nga tagaan og time ni James. Nalimot naman noon ko sa akong panagway, Papa Joe. Ako din girimay ng akong kagalingon nga dili dayon mo dahom kay ako ra gihapon ang masakitan. Hangtod sa akong elementary graduation, nihirit pagyud unta kog wish nga moduol si James nako og mo-greet man lang og happy graduation day. Pero wa gyud kana mahitabo, Papa Joe. Pagsunod abli sa klase, mag first year high school nako, pero nisulti na kundaan sa akong parents nga di nagyud ko muskwela. Hugot na kaayo ang akong desisyon nga bisan pa og ruyon ko, di nagyud ko mo eskwela pa. Pero nakaibaw ka ba kung sa'y nakapausab sa kong una-una, Papa Joe? Ang akong papa. Nga nakig heart-to-heart talk nako. Simple, pero meaningful kaayo. Ang mga po nga nanggawa sa iyang baba. Walay permanente din sa kalibutan, Angel. Ang tanan lumalabay lang. Ug bisan kami ngay mong ginikanan, moabot gyud ang panahon nga mubiya namin ninyo. Nimo, kuhaon nami sa labaw nga magkagagahom. Unsay may tabo, mabiyaan ka na mo mag-inusara. Tinuod doon na kay mga maguwang pero maayo pa na og single pa na sila. Niya kung na sila pamilya. Mausab ra bagyod ang batasan. Siguro maduulan nimo sila kausa, kaduha pero ikatulo wala na. Di ka ba unya mauwaw nga magsigin lang kag pangayo nila? Siguro okay raman unta kay igsuon man mo pero how about silang asawa o bana? Kinahanglan gyud nga magpakalig-on ka o maninguha ka nga makahuman og eskwela alang sa imong kaugmaon. Kadto nga mga words gikan sa akong amahan, Papa Joe, mo'y nakaparealize na ako nga muskwela og padayon. Bahala na mga tao ug ang kalisod ang importante nga makahuman ko. Tuod man gipa-enroll ko nila sa usa ka university dinhi sa Cebu. Din nagtungha pod sa college ang usa sa akong mga maguwang aron naa daw someone nga makamonitor ug maka-guide nako. My sister was in third year college ug ako first year high school. Again, Papa Joe, high school ang pinaka-worst experience nga nitabo nako sa akong kinabuhi. Kundi mas grabe ang akong na-experience sa bullying. Yes, naa naman unta ang akong sister nga mo check nako og naisay time. Pero parag sarapod kaayo. At first, magdungan mi og sakay padung sa school ug pauli sa balay. Apan di gyud malikayan nga magka-conflict ang among schedule ug mag-inusara na lang ko og sakay. Di gyud malikayan nga sayop ang ruta nga ako masakyan kay lagi. Dili man ko makaklaro sa signboard sa sakyanan. So many times ko nga malapas usahay pod sayop ang akong pagpara. Wala pag gani naabot sa muan ni para na kong daan. Mao nga maglakaw na lang pug ko paingon sa akong gipuy-an.
Pero giantos ko na lang, hangtod nga niabot jud ang panahon nga nakagraduate ko o nakagraduate ang akong maguwang o wala na jud ko'y kauban. Sa akong pagtungha sa high school, dili na nako maihap kung pila kahigayon nga niadto si mama sa school aron makikstorya sa among guidance counselor o ipatawag ang akong mga classmate nga magbugal-bugal kanako. Kahinomdom lang ko atong higayon na sa amoang TLE nga subject. Usa ko sa na-assign nga maninda og junk foods inside the classroom. Aduna ko'y classmate nga lalaki nga nipalit nako og usa ka junk food, nagkantidad og 2 pesos. Pero ang iyang gibayad nako piso. Kung ang manig piso imong gibayad nako, matod pa nako niya. Sige siya og katawa samtang giwarawara niya ang piso, kay dos daw sa akong pananaw. Halos matunaw ko sa kauwaw, Papa Joe. Halos tanan na mo mga classmate nakabantay sa gibuhat. Bisan og nagdukur ako, nadungog jud nako ang tingog sa uban namong classmate nga nangatawa. Ug ang uban pod naluoy nako. Ingon sila nga, undangin ako na ninyo, luoy biya kayo na sa Angel, kung kamo pa kunoy na siyang kahimtang. Nadungog pod nako sa uban nako mga classmate nga malumo og kasing-kasing, Papa Joe. Akong gibuhat niya itong higayunan, ni walk out ko ug niuli sa balay. Nitago sa akong kwarto ug nagsigi og hilak. As much as possible, dili lang unta ko gusto nga musulti pa sa akong inahan bahin ani. Kay maura gihapon ang mahitabo. Ipatawag sa guidance ug istoryahan ug mauaw na pud ko, Papa Joe. Kay teenager nako. Dili nako bata nga magsumbong-sumbong adto kang mama kung awayon. Apan bisan no saon og tago or deny, makahalata man gyud ang akong inahan. Mapugos na lang ko sa pagsulti niya sa nahitabo. Pasagdan na lang lagi nato na, ma. Sige na lang tagbalik-balik sa guidance office. Matod ko pa niya pero matinga na lang ko kay ni kaugma. Muabot si mama sa school. Ako na lang ang masakitan sa nahitabo, Papa Joe, para kang mama kay nakabaw ko nga unsay akong mabati. Maupod ang nabati niya. Sobra ka protective si mama nako. Mauni ang iyang pirming isulti nako. Angel, I will protect you with my life. Feeling nako ato nga time, me and my mother against the world, Papa Joe. Mao nga gihugtan pa nako ang akong bakos para lang yun nga makasugakod ko sa kalisod sa akong sitwasyon. Dili sayon nga magtungha, Papa Joe, tungod sa akong kahimtang. Akong buhaton, kung na ako'y basahon nga libro or notes, magpaatik-atik na lang ko nga ug akbo sa akong armchair, pa-as if nga natuog, pero nagbasa da ito or nag-study. Ug naay ipasuwat ang among teacher sa board, unya tanan nagsulat na, magpa-as if na lang pug ko nga na ako'y gisuwat. Salamat na lang gani, Papa Joe, kay naimbento ang photocopying machine. Kaya nighuman sa among klase, manghulam na lang notes sa akong classmates, unya akong ipaserox. Thank God, Papa Joe, kay iya makong giyatagan og friends. Though dili sila daghan, kay tulo raman jud sila, but ako gyud silang gi-treasure. Kay makaingon ko nga sila ang mga tinuod nga tawo nga nidawat sa ako ang pagkaako. Ug kung naay quiz, unya naa sa blackboard gisuwat, usa sa akong natulo ka mga amiga magdali-dali og suwat para nako. Oh, di Angelo, gisuwat na ni nako. Ikaw lang bahala mag-answer, ana ha. Kaya ra na nimo. Matod pa sa akong mga amiga, Papa Joe. Oh, kaya ra kaayo nako. Basta makita nako nga naa sa akong duol, makamaw na ko mo answer. Thanks kaayo ha. Magunsa na lang yung kahako ug wa pa mo mga amiga nako. Tubag ko pa nga kahilako na sa Papa Joe. Hoy, sige na, nagdrama na pug ka. What our friends are for, matod pa niya. Maog kato ang tulumanon sa akong tulo ka best friends, Papa Joe. Makaingon ko nga doon na gyuday ihatag ang Ginoo. Nga mga instrumento, dili gyud kaniya pasagdan. God will make a way. Sila ang hinungdan nga nakuha-kuhaan ang akong gipas-an nga cruise, Papa Joe, sa akong pagtungha sa high school. Pilara may istorya. Nakahuman radyo ko sa high school. Dili man ingon ana ka-enjoy ang akong high school life kay wa man jud ko makasuway anang JS prom o prom night. Puno man ko sa pagsaway sa uban. Sa 4 years nga pagkikita-kita namo sud sa university, nadawat na lang pud siguro ko nila.
Kay kadugayan na minimize naman ang mga hinawayon sa akong palibot. Pero wag gyapon mahuman ang mga trials sa college. Wala pa ko'y idea unsa nga kurso ang akong kuhaon. Si mama ang nag-enroll nako, Papa Joe. Siya po ang nagpili sa kurso nga Bachelor of Science in Social Works. Sa akong panahon, gamay ra ni kuha ani nga kurso. In other words, dili siya in demand, Papa Joe. Wara man po ko maglisod ug adjust kay naaman ang ako mga friends pag high school. Bisan uga lahi ang among kurso nga gikuha. Kay ilaha Bachelors of Commerce, kasagaran pero nag-classmate man mi sa mga minor subjects. Magdungan og break ug mag-study. Wala na pud ko makasuway og buliing kay mga matured naman pud mi. Do na ay mo saway nako. Pero okay lang. Anad na ko ana. Ang importante lang nga di ra ko nila pakauwawan sa kadaghanan. Ug na may laing tao gawa sa akong inahan nga nalipay sa akong gipakita nga determinasyon, Papa Joe, way lain kundi ang akong amahan. Kay balo ko nga nalipay po siya sa hilom ug iya lang kining gipakita pinaagi sa pagsuporta kanako sa tanan nako mga galastuhon sa eskwelahan. Ako na lang ang ilang giagastuan kay tanan ako mga maguwang nakalampos naman sa ilang pagtungha. Ug upat kanila mga board passer na. Adunay stable nga mga trabaho. Maong supportive jud kaayo nako ang ako mga ginikanan. Pero sa gikaingon ko ng daan sa akong amahan kaniadto nga di gyud matag-an ang panahon. Second year college ko dihang nipanaw ang akong amahan tungod sa atake sa kasing-kasing. Dito nagsugod og kahugno ang among pamilya. Adunay mga pagsuway sa among pamilya nga makaingon ko nga di na gyud mabalik ang among sitwasyon sa una. Nga kumplito mi tibuok pamilya nga mangaon ug magkinataw-anay. Sa paggawa ni Papa, diha ni gawas ang panaglalisay sa akong mga igsuon. Mga kompetensya ay mag-igihay ug niabot ang panahon nga kami na lang duha ni Mama ang nahabilin sa balay. Tanan akong igsuon na minyo na og halos wala na'y panahon namo. Ma, maunsa naman niya atong pamilya, oy? Dungan sa paggawa ni Papa, nawa na pod ang pagminahalay. Mura nagdili kadugo. Matud pa na ako sa akong inahan. Mao lagi. Sakit baya na ako isip inahan nga nag-iyahay na sila og nabuta sa salapi. Tubag pa ni Mama. Naluoy ko niya nga mao nga akong gipasaligan nga buhaton akong tanan nga malipay siya. Di na ko siya biyaan. Mauna kini ang nakalatid nga muabot ang adlaw nga kami na lang gyud ni Mama ang mag-inunungay. Tuod man, sa mga nanghitabo, niabot ang panahon nga akong gipangandoy, Papa Joe, nga mupaso sa stage aron pagkuha sa gikahinaman ko nga diploma. Bisan pa og si Mama lang ang naka-witness niini. Kahibaw ko nga malipayon ang akong amahan nga nagtan-aw nako kung asa man siya karon. Ang akong amahan day, Papa Joe, usa ka businessman. Nagikan siya sa pobre nga pamilya. Grade 2 ra siya kutob sa iyang pagtungha. Usa siya kapanday sa diyang ulitaw pa siya. Nagkugi, hangtod nga nakapatukod og kagaulingon niyang furniture shop ug mag-supply og mga furniture sa mga pipila ka mga inilang furniture showroom dinhi sa Cebu. Inubanan pod sa income ni Mama isip maestra. Ang ako mga ginikanan nakapundar-pundar jud ug dako-dako nga kabtangan nga maapod gyud sa 7 nila ka mga anak. Kining mao mga butanga usa sa mga hinungdan sa pag-away-away sa uban nako mga igsuon. Nag-away sa kabilin, Papa Joe. Bisan pa man nakalampos nako sa akong pagtungha, Papa Joe. Wa gyapon mahuman ang mga pagsuway nga akong naagian. Kay naglisod man jud ko nga makasud og trabaho tungod pod siguro sa ako ang depekto. Year 2008. Ni-enroll ko og review class isip pangandam sa akong pag-take sa board exam sa social work. Dako kay akong dismaya during the examination proper. Kay shading og naglisod kaayo ko pag-shade sa ako ang mga answers. Kapila pa ko gibadlong sa proctor nga na ako'y mga mabuhat nga bawal di ay sama sa iisa ang papel og padulan pag-ayo ang test paper sa pagbasa. Pagkahuman sa exam, gikuyawan ko
kay gipatawag man kuno ko sa proctor. Pagduol nako niya, igo ning nitutok nako og ningon nga, grabe ang pagkakampat, the way ni mo gi-shade ang imuhang mga answers. Wa na no magkadimao, imposible kini basahon ni sa machine ang imong test papers. Matod pa sa proctor ug maong naningkamot ko nga makasabot siya sa akong kahimtang. I'm sorry sir, doon na magukoy diferensya. Ako mga mata, dili magug ko makaklaro og dili na ko padul-an tama ng mga litra og dapat iisa sa nako ang papel para dunay reflection o kahayag, pero bawal man po din during the exam. Tubag ko niya. Bisan kung saan ako pagpasabot niya, Papa Joe, I know nga naluoy siya sa ako ang kahimtang. Pero wa man po siya mahimo, kay igor man po siya ni follow sa rules. I felt empty, Papa Joe, pero wa ko'y nahimo kay mauman ang akong kapalaran. Sa pagpadayon sa akong life nga, focus na lang ko sa pagatiman sa akong inahan nga retired teacher niya itong higayuna. Nagtukod mi og gamay nga sari-sari store para additional income o kalingawan pod namong duha. Okay man gihapon ang among earnings kay naa may monthly nga pension ang akong inahan gikan sa GSIS. Paglabay sa usa ka tuig, aduna na po'y ipahigayon nga board exam. Hopeless na unta ko pero gipugos na sab ko ni mama. Dili na lagi ko maoy. Dili man gihapon ko makapasar. Maglisod man gani ko kita sa mga questions, mag-usik-usik na lang ta sa tong panahon. Matod ko pa nga to kang mama. Dili mahimo nga mo give up ka, Angel. Mangita ko pagi, buhaton kong tanan nga makapasar ka lang sa board exam. Pasalig pa niya nako. Ang gibuhat ni mama, mao ang pagduol sa direktor sa PRC. Nangutana siya kung unsay matabang nila sa akong kahimtang nga PWD. Tuod man, ila ko natabangan, Papa Joe. Pinaagi sa paghatag og special exam. Imbis nga shading, multiple choice o paagi sa akong exam. O one-on-one ang pamaagi. One examinee, one proctor. Wa pa gani ang schedule sa exam, ako gyud gipangandaman, Papa Joe. Og praise God, nakuha gyud nako. Usa ko ka board passer, Papa Joe. Himpit na gyud ko nga matawag nga social worker. Proud kaayo ko sa akong kaugalingon. Labi na gyud sa akong inahan. Paglabay sa pipila ka buwan, nadawat dayon ko sa DSWD o dinhi na-realize nako kung unsa ka maayo ang akong inahan. Mao diay nga social work ang iyang gipili nako nga kuhaon nga kurso. Kay kani nga departamento sa DSWD usa diay sa mga agency nga di magtan-aw og depekto sa tao. Basta lang fit ka sa ilang qualification in terms sa imong educational background. Thankful kayo ko, Papa Joe, sa maong kalampusan. May na lang, kay naaman si Zoom. Dili ra kayo ko maglisod in terms sa paperworks. Og magkalisod pod, magpalaban ra ko sa akong cellphone. I-on ang camera unya i-zoom. So far, okay raman pod ang akong trabaho. Makakomply raman ko sa mga angay nako i-comply. Sa paglabay sa mga panahon, samtang padayon ko sa akong pagtrabaho sa DSWD. Sama sa gihapon kaming duha ni Mama ang matawag nako forever good, Papa Joe. Happy ming duha. Kami rang duha pero di na gyud malikayan nga nagkaidara na gyud siya. Usa ka adlaw ni ana, Papa Joe, mao'y akong namatan, si Mama giatake sa kasing-kasing. Dali-dali ko nga mitawag og ambulansya o gidala namo sa ospital o kaluoy sa Ginoo. Naluwas si Mama. Pero lahi na. Dako nagkausaban. Pagawas na mo sa ospital, bedridden na siya. Ako siyang gipa-undergo og physical therapy. Og salamat sa Ginoo kay na okay na gamay og doon nagyoy improvements nga nakita. Usahay kanang kami na lang duha madomingo sa balay, magpangutana siya nako about sa kong mga igsuon. Ako naman silang gitawagan og makabisita ba sila diri karon, pero murag di siguro sila kaari, busy man silang tanan.
Tubag ko pa. Nakita ko sa mga mata ni mamang ang kaguol ug murag katuluon ang mga luha sa iyang mga mata. Pasensya na kanako, day Angel ha. Pabigat na kay kunimo. Ikaw naman hinuon na nagatiman nako. Ikaw ra gyud ang anak nga niunong nako. Salamat kaayo nak. Matud pa sa kumama dungan sa pag-agas gyud sa iyang mga luha. Nihilak na lang pug ko Papa Joe. Ayaw paghisgot anak maoy. Sa tanang gibuhat nimo nako, sa imong pag-antos ug sakripisyo nako. Sukad sa pagkatao nako, kuwang paning akong baos nimo ma. Dili gyud tika biyaan ug di gyud tika pasagdan. Buhaton akong tanan nga maulian ka sa imong sakit ug mabaskog na ka. Tubag ko pa niya. Pero nitubag ni nga nakasmile diri nako Papa Joe. Wa ko mag-expect sa sunod nga pangutana. Unya kanus amang ka magminyo. Kalit pa nga pangutana niya diri kanako. Unswa minyo kalayo ra anak maoy. Kisa may minyo anako nga wa mong tayo mo punit nako ba? Ikaw sad joker sa gada. Tubag ko pa niya. Di ko musugot oy nga di ka maminyo Angel. Di ko mubiya ni kalibutan na o di masiguro nga naka sa maayong kamot. Igo na lang nako siyang gitutukan kay the way siya nga nag-istorya nako seryoso ra kayo. Pero ako, wa ko magdahom nga moabot ka ng higayuna. Unya na siguro og muputi ang uwak Papa Joe. Pagkasunod adlaw ako siyang gikuhaan o katabang or kauban sa balay samtang nako sa trabaho. During weekend ako siyang gialaan og akong adlaw ang akong inahan. Ako mismo ang muligo niya, magpakaon, kay kinahanglan naman siyang hungitan, mag-ilis sa iyahang diaper o uban pa. Usa ang Barangay RT Love Stories sa among routine ni Mama matag Domingo Papa Joe. Di yun niya si Piaton nga ipaon dayon ang among radyo, kay magsugod na daw ang Talk to Papa. Mao ni ang iyang tawag sa imong programa. Talk to Papa, bisan og Sunday, nga supposed to be Barangay RT Love Stories. Magtapad na dayon mi og higda samtang maminaw sa imong programa. Affected kaayo to siya Papa Joe. Basta makahilak na gani ang story, mo apil po siya og hilak. Padayon mo ingon na sa among sitwasyon Papa Joe, nga bisan og 30 na ang akong edad, dalagar gihapon ko og single. Kaya wa may nanguyab. Sige nagpamugos na ako ang akong inahan nga magminyo na daw ko. Angel, gikapoy naman ko sa akong lawas. Anos amang ka magminyo? Magminyo na nak para makapahuway na ko. Susma, uy, sige lang kag balik-balik, ana. I know joke ra na nimo, pero murag lain magyud na paminawon ba? Kanang magminyo na ko nga, wa magyud lalaki nga manguyab na ko. Pinasuko pa na akong tubag niya, pero sa tinod lang, labaw na kong kakuyawan, sa iyang giingon na ako nga gusto na siyang mupahuway. Dili mahimo ang iyang giingon Papa Joe. Muna'y di na ako madawat. Di na ko ma-imagine ang akong life without her beside me. Gusto manggug ko nga sa di pa kumupanaw, ako sa kang ipahiluna. Kaya di ko ganahan nga mubiya nimo nga mag-inusara ka. Seryoso pang tubag ni mama nako. Dito, napatanaw kog layo. Lapos sa mong bongbong Papa Joe. Nauna-unaan ako si James. Si James, ang unang lalaki nga nitagad nako og tarong. Niya tong grade 6 pa ko. Kinsay magdahom nga after so many years mo balik sig tunga sa akong kinabuhi. Diyang nauso na ang social media, ni-try po kog himo og account. Para kalingawan, pagpalabay sa panahon. Pero usa ka adlaw ni ana, doon ako'y nadawat nga message gikan sa usa ka lalaki. Sa sinugdan, wa na ko nitagda. Wa na ko reply, kay lagi di ko gusto nga magdahom nga napay mo effort nako. Bisan og message man lang. Pero wa gyud ni puas pagpadala nako og mensahe sa akong inbox. Hi Angel. Nganon di man ka mo reply nako nga online man unta ka. Matud pa niya sa chat nako. Didto napugos gyud og reply niya. Tungod kay wa man ko makaila nimo, kinsa man day ka? Pangutana ko pa. Ako bitaw si James.
Wala ka kahinumdum nako. Katubang grade 6 ta, nga ako ka nakitaan nga nagtago luyo sa kahoy likod sa tong school. Matod pa niya. Og didto na hinumduman nako. Yes, siya si James, nga kausaran nako nakita sa kong tibuok kinabuhi. Ikaw da ito, pero sa akong nahinumduman, kausara ko nakakita nimo sa akong tibuok kinabuhi after niya itong hitabua. Wala na. Tubag ko pa. Yes, tinuod na, kausara ta nagkita, pero ako pirmi ko makakita nimo. Silingan ba yata? Matod pa niya. Unsa? Silingan ra dayta? Buot mong pasabot na kailara ka nako sa tibok na kong pagkatao? Wala na mo reply si James sa chat. Hinuon ni tawag siya nako, nag-video call me para di ko nolisod nga magsigig type sa akong cellphone. Hello. Hinay og manggiuwawan pa na akong tubag niya, Papa Joe. Love of my life song. Ayugod kauwaw na ko, Angel. Kay whole life nimo, nakilakay ko nimo. So kay papagagamay na to. Actually, kadagan ako gustong muduol nimo nga magka-close ta, pero idlas man kay ka, oy. Di gani ka magawas inyong balay. Kadurog yung kausa nga sa likod sa school, kinabalaka man ko nimo, mao nga wako kagwanta. Giduol gyud ka. Pero ang ending, nabugal-bugalan hinuong ka sa mga bata og nasakitan tungod nako. Mao nga ni-distansya na lang ko for the meantime. Tanang words ni James nga nanggawa sa iyang baba. Murag musika, Papa Joe. Murag og giduyan-duyan sa panganod. Pero wait, di ko pwede nga mutuo dayon. What if gi-good time lang ko niya? Di ko pwede nga muasa, Papa Joe. Angel, nga nihilo man ka. Mo uli na raba ko diya at sa ato few months from now. Mamisitaw niya ko sa inyo, ha? Matod pa niya. Unsay mo uli, asam day ka karon di ay? Pangutana pa nako niya. Wala paghihapon ko katuo siyang gingon nga mamisita kuno siya nako. Diya pa kong abroad nag-work ko as OFW. Basta baya ha? Inikuli na ko diya sa Pilipinas, manuktok dayon ko siyang pultahan. Feeling nako niya itong higayuna, Papa Joe, nga he's too good to be true. Wa na gani ko mag-expect nga mo-chat pa siyang balik nako. Pero sayop ko sa akong pagtuo nako niya. Padayon siya nga nakipag-communicate nako. Bisan og tagsar ko mo reply niya. Unya pipilar ka adlaw ang nilabay. Nanguyab dayon siya nako, Papa Joe. Pursigido gud siya sa pagpanguyab nako kay why adlaw nga di mo communicate mao nga after pila ka months nga kulit niya nako. Ako siyang gisugot. Pero dili ko seryoso niya. Kay di ko ganahan nga mag-assume. Di ko gusto nga mutuo nga tinudanay ang iyang feelings for me. Kay para nako, why maibog sa usa ka cross-eyed nga sama nako. Di ko gusto nga magdahom kay basin in the end, masakitan ra ko. Pero after 3 years of long-distance relationship, niuli din sa Pilipinas for 3 months vacation. That was the second time nga na-meet nako siya in person. I was so shy. Gipa-feel yun niya sa kuang nga sincere siya o di ko makatuo. Finally, ni-visit siya sa mua o personally na-meet po niya ang akong inahan. Papa Joe, grabe ang smile sa akong inahan. Sa pag-ila-ila nako sa iyaha kang James, makita gyud nako sa iyang mga mata ang happiness and acceptance kang James, isip akong boyfriend. Pirmi si James mo visit sa Mumbalay ug makig-talk ni Mama. After 3 months, nibalik na po siya sa abroad for another 2-year contract. It was very hard kay daghan kaayo ko ug what if sa among relasyon. What if makarealize siya nga di day ko niya love. Karon nga sure nako sa akong feelings para niya pag-abot niya sa laing nasod. Nagtuo na gani ko nga mausab na sad siya. Dili na mo kontak nako. Pero sayop lang gyapon ko sa akong pagtuo. Naulian gyud ang akong kabalaka diyang nitawag dayon siya nako. O sa iyang tingog, mabasa nako ang way paglubad, way kausaban. O, nganong nahilom naman sad ka, nagtuo ka nga mahanaw nako no?
Abi siguro nimo og nana ko diri sa abroad, di na ko mo contact nimo. Ay lagi na ko na Angel, tinud-an na yung akong feelings nimo. I love you. O ginaot pa nga wad una nimo ang imong sa imong una ha. Kana mga what if nimo sa imong pagkatao, okay? Mura jud kog naibtan og tunok nga usa ka dupa sa iyahang gipanulti Papa Joe. Feeling nako Rapunzel ang akong beauty. Haba ang hair ko Papa Joe. Mas labi pag yun, ang akong kalipay, iniguman na mong istorya sa telepono, makikistorya po siya ni Mama. Halos kada adlaw yun siya nga manawag na mo ni Mama. Usa ka adlaw niya na. Niadtong pagkahuman lagstorya sa akong inahan. Nakita na ko nga abot sa dunggan ang smile ni Mama nga murag teenager nga gikilig. Naunsa man ka ma, happy lagi kay ka? Pangutana ko pa niya. Siyempre anak, happy kay ko. Kabaw ka nga no? Doon ay gi-mention si James na ako nga inikahuman sa iyang kontrata sa gawas mo, pauli na siya diri. Kaya mo propose siya ni mo, unya mo stay na siya dinhi. Ug di na mo balik sa gawas. Matod pa ni Mama nga purting kiliga gyud niya Papa Joe. Mura siyang bata nga nalipay pag-ayo. Bisan og 73 anyos na si Mama niya itong higayuna. Dili po ko makatuo sa akong nadungog nga mura kong kahilakon sa akong ka-excited ug padayon sa pag-wish nga unta matinuod lang. Ma, ayon lang kay pag-expect ana. Uy, mapanay klaro oy, what if dili di ay masakitan lang ta? Dagan pa bayag posible nga may tabo. Kay og forever single man gani ko ma. Okay ra gyud said. Dawaton na ako ng tanan. Matod ko pa niya pero deep inside nag-ampo ko nga unta nga magdilang anghel si Mama. Pero wag yung kumutuo. Pero wasan magpatuo si Mama. Kada adlaw siya nga nag-ihap sa kalendaryo kung pila na lang kaadlaw maabot si James. Pero sa padayon sa pagpanlabay sa mga adlaw, nagkaluya na pud ang iyang lawas. Way hunong ang iyang medication pero ang iyang lawas na mismo ang di makasugakod. Pero nakita na ako sa akong duha ka mga mata ang pakigbisog niya nga makalahutay hangtod nga moabot si James. After 1 month gikan sa pag-abot ni James, namay siya nako. Kuyog ang iyang tibuok pamilya. Ang akong inahan Papa Joe, bisan og naghigda na kay di naman kaya siyang lawas nga maglingkod. Dali kaayo nga nakatando ug lami kaayo ang pahiyom. September 8, birthday ni Mama Mary. A month after ko gi pamalayan, mao ang pinakasakit nga adlaw sa akong kinabuhi. Wala na makapaabot si Mama sa adlaw sa akong kasal. Gibiyaan na gyud ko sa ako ang mapinanggaon kaayo nga inahan Papa Joe. I remember that moment sud sa hospital. Samtang mabati kaayo gikan sa hospital room ni Mama ang gipahigayon nga misa sud sa iyang chapel isip pa sidungog sa birthday ni Mama Mary. Kami kauban sa kong ubang igsuon nagampo sa among naghigda nga inahan, nanyagit og kusog pagkakita namo sa monitor nga straight na ang heartbeat ni Mama. Dali raman pod nakaduol ang mga doktor o mga nurses pag-check kang Mama. Apan wa na gyud siya mo response pa. Dili gyud ko malimot sa giingon sa doktor nga wala na ang pasyente, dula siya ninyo. Pwede pa ninyo siya nga istoryaan. Di man siya mutubag pero madungog pa mo niya. Papa Joe, sa ragyod nga word ani gawa sa akong baba. Niya tong higayuna nga nagakus akong inahan. Gawa na ikinabuhi. Salamat ma. Salamat kaayo. Play Michael Jackson, One Day in Your Life. The word salamat is not enough para mapakita nako sa akong inahan ang akong pagpadayag sa iyahang kaayon nako. Tanang efforts, hard works, sacrifices nga iyang girender aron mahatagan ko niya og maayong ugma, Papa Joe. Ingon sila walay perpektong tao din hining kalibutan na.
Pero para nako, si Mama ang nag-inusara nilang nga perfect, Papa Joe. Si Mama ang akong superhero nga bisan pagani sa iyang katapusang ginawa. Ako paghihapon ang iyang yunahuna. Nakigbisog yun siya nga matuman ang iyang saad nako. Nga di siya mobiya nako nga mag-inusara. O sa iyang pagbiya, I know nga happy siya. Kaya di na ko magpuyo nga mag-inusara, Papa Joe. Naa si James pirmi sa akong kiliran. Wa ko niya pasagdi during my darkest hours sa pagkawa ni Mama. Kanunay siyang nag-comfort nako. After sa burial, naka-decide mi nga mag-live-in while waiting sa adlaw sa among kasal. Kay mao na request ni Mama ni atong buhi pa kini. Sa amuang balay mi mamuyo kaminduhan ni James. The same ancestral house nga mo'y gihatag nga pamana sa akong ginikanan diri kanako. Kay lagi, youngest man daw ko. Apin pila sa akong mga igsuon, wa kauyon niini. Wa ko daw katungod nga mupuyo didto kay ancestral house kuno. Meaning kaming tanan mga anak niya ang manag-iya. Nakuyawan na gani ko diyang gianak ko sa uban ako mga igsuon kung giingnan ko nga di mo pwedeng mupuyo dinhi kining balaya kay gihatag sa tuang ginikanan kining gihatag sa akong ginikanan Angel yuta lang og dili ang balay. So pamahawa mo dinhi. Mga isog kaayo sila nako, Papa Joe. Mura kong dili igsuon. Usa sa akong igsuon ang ni-text nako. Sunugon ko ng baya kung ikaw na malanggani mag-usa diha nga cross-eyed ang manag-iya diha. Dagan pang mga sakit nga mga insulto nga ako nadungog gikan mismo sa akong mga kadugo. Sa nahitabo, Papa Joe, nahinumdum nako sa gitambag sa akong amahan nga samtang buhi pa siya. Ang igsuon maayo ra na sa mga bata pa mo. Pero kung mga minyo na diha na magsugod ang conflict. Wa na lang nako panumbalinga ang akong mga igsuon nga murag wa mo ilan nako naningkamot kog ako. Ang nakanindot kang James pirmi ko o pirmi siya naa sa akong kiliran. Diyang nakasal naming duha ni James og duna na may baby, nakahukumi nga mukuha na lang og rent-to-own nga townhouse. Nga duplex, bahalag magbayad mi og binuwan, ang importante nga way daghang gubot sa among palibot. So far, hinuon, wa man mi hilabti sa uban nako mga igsuon. Pero sakit lang, di na gyud mabalik ang sauna sa akong pamilya. It's been 2 years sukad sa paggawa ni Mama. Di na gyud malikayan nga maghilak gyapon ko basta makahinumdum ko niya. Sama sa pagpaminaw sa ingon pa niya nga talk to Papa. Sa una katupang bago pa si Mama o sa wa pa mawa. Di gyud nako makaya maminaw sa imong programa kay mingawon kayo ko ni Mama. The moment nga magtapad mi og higda sa Katri matag Domingo para maminaw sa Barangay Love Stories, siya ang ako mahunahunaan ug makahilak dayon ko. Lisod gyud ang pag-move on, Papa Joe. Karon, medyo taod-taod na pud siya nga nawa. Hinay-hinay na pud ako nadawat ang tanan. Usapod siguro sa paagi nga makaingon ko nga totally nga makamove on na jud ko. Mao ang pag-share sa akong story. Dili pod ni sayon para nako kay dagang luha ang nipatak samtang labas ko sa ako ang mga labas pa sa akong mga kaagi. Dili unta ni nako buhaton apan gibuhat nako tungod gusto pug ko nga may pahibalo sa tanan ug unsa ko ka proud sa akong Mama Inday. Karon usa na pug ko kainahan, Papa Joe. Thankful kaayo ko sa Ginoo kay iya kong gihatagan o gitagaan ko sa akong gipray diyang buntis ko. Nga hatagan pud unta ko og healthy og normal nga baby. Kay di lalim ang magpuyo nga naay depekto. Diri na lang kutob, Papa Joe, and I hope nga mapilian nimo ang akong storya. So excited to hear on air. Thank you so much and more power to your station. Sincerely yours, Angel.